Usapan natin mga ate at kuya ang baho na nakalkal ni Sas dito sa kongresistang pinag-iinitan ng SMNI. Siya yung bida-bida kanina sa privilege speech, something like that, di ba? Kasama yung, ako gigil na gigil ako kay Castro mga ate at kuya, yung Franz Castro ang babae. And then si Raul Manuel dumaldal-dal din, and then ito rin, no? Kesyo may mga nang red tag daw, sa biktima daw sila ng red tagging, blah blah blah. Kung ano-ano pang pinagsasabi, nanganganib daw ang kanilang buhay sa ginagawa daw ni Pangulong Duterte. Ito rin nag-privilege speech. Siya yung galit na galit sa SMNI dahil si Ka Eric daw ay nag-fake news. 'Di ba? Sabi 2 billion, sinabi daw ni Ka Eric na 2 billion yung budget sa biyahe or naubos na pera ni Speaker Martin sa biyahe, pero hindi naman daw talaga malay natin. Kasi sabi nung source ni Ka Eric, yung 1.8 billion, baka labis pa nga doon, 'di ba? Hindi pa na-compute yung lahat-lahat. Malay nga naman natin. Pero sabi nga, ang clarification ng lower house na ang budget nila, actually, pinakita ni Sas, sandali, hanapin ko para sa inyo ha. Dali, open ko lang yung Facebook ni Sas bago natin puntahan yung baho ng kongresistang gigil na gigil kay Ka Eric at sa SMNI na gustong-gustong matanggalan ng prangkisa dahil daw parang nang fake news, nang red tag, sina Ka Eric nga tsaka sina Doc Lorraine Badoy na nire-red tag daw yung mga makakaliwang grupo, yung Makabayan Black. Anyway, hanapin natin dito yung shinare ni Sas kanina na ito, yung video ha, pakinggan nyo. Dito nila sasabihin na 2 billion yung yung budget nila. For your enlightenment, Yusek Lorraine and Ka Eric, Mr. Chair, andito po yung finance officer natin. Nandito po din kanina si Secretary General Velasco para madinigo lang ninyo. Dito po si Ka Eric at saka si Doc Lorraine Badoy. Magkano ginastos ng Kongreso at ni Speaker for this year para sa travel? Yun na nga siguro yun. Para madinig po ni Ka Eric at saka ni Lorraine. With your permission, Mr. Chair, for the Office of the Speaker, the total expenses for the travel yun na rin yun pala kanina. Pero gusto is ko 4.3. Okay, yun 4.3 million. May pinakita ditong screenshot si Sas kung magkano ang traveling expenses ng Kongreso. Hold on mga ate at kuya, pasensya na mabilis yung scroll ha, kasi nasa medyo maagang pinost ni Sas yun sinave ko kaya lang hindi ko makita. Dali. Ayan yung baho ng kongresista, mamaya natin pag-usapan. Ayun din, yan. Pag-usapan natin, yan siya. Si Suarez, David Suarez. Hanapin ko muna yung, Diyos ko po, ang dami, yan pa ay, Diyos ko po, parang gusto kong i-save ito, sandali, open natin, meya. Saan yung screenshot, ayun. At binanatan si Sas dito ng Ensaymada Vlogger, bobo daw si Sas. Zoom natin. Okay. Hinighlight ni Sas yung traveling expenses. Kung makikita nyo, parang 2 million, di ba? Ando sa dulo. Kasi minomultiply pala yan sa thousands. Para lang siguro hindi madami yung zeros, inalis yung natitirang 3 zeros, yung nauunang 3 zeros. So kung titingnan nyo, yung naka-highlight na yun sa pinakataas, parang 2 million ang datingan, di ba? 2,066,245. Pero minomultiply pala yan sa 1,000. So lalabas na 2 billion. Galing yan sa Official Gazette, shinare pa ni Sas yung link. Hindi ko makita yung link. Okay, sige. Hindi ko maibaba yung link. Ayan. Sorry. Ito yung link. Department of Budget Department of Budget Management website mga ate at kuya, dbm.gov.ph. So yung traveling expenses nila 2 billion. 40 million pa lang ang nauubos, di ba? 39 million putal-putal. So anong mangyayari sa 1.4 billion na natitira? Or mahigit pa? Ay 2 billion pala ang budget. Hindi yan 2 million mga atit ko, i-multiply pa yun ng thousands. Imposible naman na 2 million lang ang traveling expenses.
or 44,000 lang yung budget nung kung anumang item yan. Hindi talaga magtatyaga sa 44,000 lang na budget ang buong kongreso na at least lower house na 300 katao ang nandun, mahigit. 300 plus yung mga staff nila, di ba? Oh. So gaano daw to katotoo? Oy, salamat po Sir Chief. Gaano raw katotoo na ito oh? Is this the traveling expenses? Tinatanong ni Sas. Oh. Is this the traveling expenses of the House of Representatives ngayong taon? 2 billion? Oh, hindi siya nagtatanong. Declarative. Actually, with exclamation. Oh. So, ang nagagastos pa lang booking! Ate, mga booking! 40 million pa. 35 nga lang sabi kanina eh. Oh, ayan, oh, di ba? Oh. Play natin. Magkano nagagastos? Oh, sagot. Is 35,257,411. Yun pa lang ang nauubos nila mula sa 2 billion na budget ng opisina or yung Congress, lower house. Oh, mamaya yan yung bantot ng ANES. Mamaya, dami kong nabuklat din eh. Yun pa lang ang nauubos, 35 million or halos 40 million na out of 2 billion. Patapos na ang taon. So saan mapupunta yung natitirang halos 2 billion pa rin? Kasi yung putal pa lang yung nagagastos eh. O di ba? So nakakalkal ang baho at ito nga po ang isa sa baho ng kongresista na question sa integridad ng SMNI. Yun nga sinasabi. Di ba may kasabihan tayo dyan, bago ka mamula sa putik ng iba sa mukha eh, paghilamos ka muna ng Cetaphil. May ganun kasabihan, di ba? Parang kanta, bago mo inisin ang dungis ng iyong kapwa. Sabi nung kanta, no? Hugasan mo muna ng laktasin, akipain mo. Charot lang. Congressman, ikaw pala may kasong graft daw, sabi ng ABS-CBN. So, nagpi-fake no si Sas? Ano ang year 2020, may kaso na ito. Quezon Province, Representative David Suarez was charged with a graft complaint before the Office of the Ombudsman over alleged unliquidated cash totaling 56 million mula 2013 hanggang 2018. Unliquidated, hindi pinakita kung paano ginastos yung pera, walang resibo. Certification na nga lang hinihingi, hindi pa siya nag-issue ng certification. 56 million. May kaso? Eto pa. Ex-governor now Quezon Congressman Suarez, 3 others face. Ayun na nga. Ano ba yung graft? Di parang corruption nga mga tat kuya. Ayan oh. Ano daw baga ang graft and corruption? I-define lang natin. Paano naaakusahan paano nakakasuhan ng graft and corruption ng isang politiko? So kasama daw dyan ang bribery. So kaso pala yun. No? Pwedeng i-consider na graft and corruption ang panunuhol. Extortion, pangingikil. Tama ba mga ate at kuya? Nangingikil, mga kongresista, mga politiko, nangingikil. And nepotism, pag-a-appoint ng kamag-anak, puro sila lang. Tama ba yan? And are characterized by the subordination of blah 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 blah. Ano pa yung ibang definition dyan ng graft? Hanap pa tayo. Graft can mean bribery or corruption, panunuhol or pagnanakaw or pandarambong sa pera ng taong bayan. Yun ang kaso ni Suarez. Ngayon, magtatanong kami, sir, ikaw ba ay na-acquit dito? Ikaw ba ay not guilty sa kasong sinampa sa'yo ng ombudsman? Meron pa yata mga tat kuya. Ayan. Ang daming nagbalita. Anong sabi dito ni Joie de Vivre? Joie de Vivre. Joey lang daw yan, Joey. Joie de Vivre every day. Si Representative David Suarez, mambobola rin. Nag-present ng clearance. Nag-present siya noong March 2022, first quarter ng taon na ito,
na wala daw siyang kaso sa ombudsman hanggang December 2021. Pero ang dami pala niyang kaso. Ayan. Clearance certificate ng isang kongresista na galing ombudsman, kinwestiyon. Ano yung mga kaso? Ayan. Fidel P. Verdad Jr. versus David Suarez noong 2020. Ano pa? David Suarez et al. November 2020 pa rin. Puro kaso noong 2020. Almoneda, Mauro Funaste, siguro ito ay law firm versus David Suarez, December. Isang taon lang yan, 3 kaso mga ate at kuya. Meron pang Vicente Alcala versus David Suarez, May 2021. Bago matapos yung pandemic, panahon na ng pandemic, may mga kaso ng pandarambong. Ayun, napa-issue ng bagong certificate ng ombudsman, masyadong mayabang, manloloko naman pala. Sir, manloloko ka raw, sabi ni Joie de Vivre. Manloloko daw, sabi rin ni Sas. Ito baga ang kredibilidad ng mga taong kumekwestiyon ng integridad ng SMNI? Sila pala yung may mga tinatagong baho? Mabuti na lang magagaling mag-research ang mga vloggers ngayon. Nakakalkal ang mga to. 56 million yung kay David Suarez, right? 56 million sabi dito. 56.1 million. What about the other congressmen? Ano yung computation ko kanina ng traveling expenses nila? 6 million, right? 6 million. 6,666,000 bawat isa, kung 300 sila na maghahati sa 2 billion. Ito'y times 10 halos ng 6 million. So 200 billion kung lahat sila nandarambong. Kung ang 300 congressmen may ganitong ginagawa na hindi nililiquidate, so 20 billion ang 20 billion ang nasasayang na pera ng taong bayan. Ayan. Booking. Alam naman natin ang galawan nila kung bakit nila binabanatan ng SMNI, kasi nga sa tingin natin, opinion lang natin to pero pwedeng totoo. Platform kasi ni PRRD yan eh. Diyan napapanood si PRRD. Diyan din na binabanatan ng SMNI ang bukod tanging lumalaban sa mga makakaliwa. Dapat magpasalamat ang gobyerno sa kanila eh. Kasi mukhang gigil ang SMNI sa mga NPA. Tapos hindi man lang nila ipagtanggol, ngayon gusto pa nilang tanggalan ng prangkisa. Bakit? Kakampi na ba sila ng mga kaliwa? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.